Sa aking mga kapatid sa Task Force Kasangag International Organizations, ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at isang maligong bagong taon para sa ating lahat ng mga Task Force Kasangag. At ako rin ay nagdadasal na sana ang ating organization ay lumawak pa at sa mga officers, members na palagi kong kinakasama sa ating advocacy in more than 15 years in service to our nation voluntarily na hindi naghihintay ng anumang kapalit. So we are successful in our voluntarism in 15 years. So, ang ating mensahe sa lahat ng mga Task Force Kasanag sa buong Pilipinas at sa ibang bansa ay mananatili tayong nagmamahal sa ating organization, sa ating advokasya. Ang simpleng mensahe ng Pasko ay ang pagmamahal ng Diyos sa tao. So, tayo din ay binigyan ng regalo ng Diyos ang buhay natin. Ang buhay natin sa mundo ay isang temporary at ito ay binigay ng blessing ng Panginoon para ibalik sa Kanya ang Kanyang blessing sa atin. Ang pagbabalik natin sa Diyos ay papakita natin sa pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa, at higit sa lahat ang pagmamahal natin sa ating sariling bayan ng bansang Pilipinas. So sa mga Task Force Kasanag na tuloy-tuloy nating ipaglaban ang apat na minis ng society at tuloy-tuloy nating ipropromote ang ating advokasya since 2009 ng ating palaging panalangin ay patuloy na natin ng progress, no? Patuloy na kapayapaan at patuloy na kaunlaran sa ating bayan. Wala tayong kinakampihan na any political alliances. Wala tayong kinakampihan sa kung sino man ang nandyan sa gobyerno. Lahat ng nasa gobyerno ay ating nirerespeto at kung sino man ang inapuwentang gobyerno ay patuloy nating rerespetuhin. Subalit, ang Task Force Kasanag ay nananindigan na may batas at ang batas ay siya pa rin ang sinusunod natin. So, we believe that nobody is above the law. Kaya ang Task Force Kasanag ay mananatili tayong sumusunod sa batas at dapat ang batas ay magiging pangunahin nating lahat. That is our duty and responsibility to promote the social justice and moral responsibilities in our country. No? So sa susunod na mga taon, patuloy na nag-i-improve, patuloy na lumalawak ang Task Force Kasanag. So sa lahat ng mga Task Force Kasanag sa buong Pilipinas at sa buong mundo, tayo manalangin na sana tayo bigyan pa ng biyaya ng may kapal at maging mapalawak natin at mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating organization, ang ating bayan at ang ating buong bansang Pilipinas. No? May the Almighty God bless us in the name of Jesus Christ, our Savior and our Lord. No? So maraming salamat. Advance Happy New Year to all of us. Thank you. Father John, ano po ang tinatarget natin sa taong 2025? Well, in fact, we are coming 2025 at 16 years na tayo, paring Bernard, no? So makita mo naman from Luzon or Visayas at Mindanao nung nakaraang mga anniversary natin. So we must prepare this coming 2025, our 16th anniversary dito sa Luzon, no? At ngayon pa lang, December pa lang 2024 ay pinaghandaan na natin, no? We have 6 months in preparation of this coming 16th years anniversary to be held here in Luzon, no? Maybe here in NCR or anywhere. Basta na sa part ng Luzon ay meron tayong 16th years anniversary at pinapakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo ng Task Force Kasanag ay isang organization na independent, no? We are non-political,
non-partisan, non-business. No? We are strongly independent and may principle, no? Na para ipagpatuloy ang laban ng mga injustices, no? Mga taong hindi nabigyan ng tamang hustisya, at ipagpatuloy natin ang paglalaban sa four meanings of society, and we are always promoting peace and progress in our country. Ito nakalipas na taong 2024, sobrang dami po ang nasampahan nyo ng kaso na sa government. Ilan po ang tatargetin nyo naman? Marami kasing po curious ilan na naman bang tatargetin na kakasuhan? Well, in fact, maraming naka-line up, paring Bernard. Pero I want to clarify all of our, yung mga kino-complaint namin. Hindi ito personal, ha? Well, in fact, that is the due process, no? Hindi ito pinipersonal namin. As long there is a complaint or written complaint or there is an evidences, no? At nire-review yan ng aming mga volunteer legal counsel. Hindi yan basta-basta namin ipa-file. Well, in fact, I am so much happy with the Office of the Ombudsman for recognition and appreciation, no? Tapos may mga result na rin, no? Ang aming ginawang mga pagsampa, at ito lang last 2 months, no? Ay nagpalabas din ng decision ang Office of the Ombudsman regarding yung doon sa National Printing Office, and positively naman, although hindi naman malaki ang penalty, pero at least, no, naglagay na ng punishment ang Ombudsman. At alam ko naman may due process yan, mayroon pa yung motion for recon, at ang iba pa namin kinakasuhan sa part ng Mindanao, part ng Visayas ay may mga good result na. Pero I believe that there is always due process, no? Magkaroon pa naman sila ng mga motion for recon. But I would like to appreciate the Office of the Ombudsman for immediate appropriate action, no, ng mga complaint ng Task Force Kasanan. At ito'y para sa ating bayan, no? Na sana I believe na unti-unti nang mawawala ang korupsyon, unti-unti nang matatanggal ang mga taong nangungurap, at unti-unti na rin nating palitan ang mga nagtatrabaho sa gobyerno na hindi matitino. We believe, no, na maraming matitino, hindi lang nabigyan ng chances, no? At kami napapatuloy na umaapila sa ating gobyerno na sana ituloy na yung aming request, no, na sana magkaroon na ng political, anti-political dynasty law, na sana ay mabago naman na Partner Bernard, Sir Bernard, yung mga tao na nakaupo dyan, at hindi lang yung sila-sila lang, no? At least yan ang isa sa aming panalangin, at isa rin yan sa aming panawagan sa government na sana ituloy yung anti-dynasty law, dahil nakikita namin from the very start na kung sila-sila lang, sila-sila pa rin, 2024, sila pa rin, 2025, sila pa rin. So paano natin yan mababago ang ating bansa kung ang nakaupo ay sila pa rin? We cannot change the government kung ang nakaupo ay sila pa rin. May kanya-kanya na silang mga agenda, at hindi na nabigyan yung mga bagong gustong magserbisyo. Alam ko, Sir Bernard, marami talagang matitinong Pilipino, and I believe maraming matitinong leader ay hindi lang nabigyan ng chance. At kung gusto naman nilang magsiservisyo at hindi pa bibigyan ng chance, kung minsan nawawala na rin yung kanilang nawawala na rin ang kanilang tiwala na magserbisyo pa sa government, dahil nakikita nila kung ano ang sistema ng government natin, anong sistema ng nangyari ngayon, no? Although that is mga reports, makikita natin, nag-aawayan, nagbanggayan, at hindi na nakikita yung tamang serbisyong hinihintay ng taong bayan. So both parties yan, kung kaliwa or kanan dyan, ang importante sana ay ang ipagdasal natin this coming year, no, 2025, ay sana matutukan naman, Sir Bernard, yung pagserbisyo sa bayan. Kasi makikita nating report ay awayan, banggayan ng between the both parties, no? Wala tayo dyan kung sino man yan. Ang importante sana, ang ating hinihingi sa taong 2025 ay matutukan yung mga serbisyong kinakailangan ng ating bayan. Ang isa sa mahiningi namin, Sir Bernard, ay yung mga mahirap nating mga kapatid sa depressed area ay sana mabigyan na ng tamang serbisyo, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang mga farm, yung kanilang mga problema sa lupa, no, especially sa ating
panawagan sa Department of Agrarian Reform na mabigyan naman ng pansin itong mga may problema sa lupa, yung mga nasa kanya ang titulo, wala sa kanyang lupa, nasa kanyang lupa, wala naman sa kanyang titulo, parang hindi naayos, no? So we hope that and pray that President BBM will address the concern of Department of Agrarian Reform, especially sa Negros Occidental na until now, no, mayroon namang mga dokumento pero hindi ma-implements, no. That is the very big questions, no, na parang na monopolize pa rin ng mga sinatawag nilang mga landlord, no. So hopefully that the Department of Agrarian Reform in Negros Occidental will address the concern na sana ay matulungan na yung mga taong naghihintay ng matagal, dekada na maibigay sa kanila ang lupa. At yung mga problema rin sa mga social justice, na sana yung ating Department of Justice will address also the concern na yung iba dyan na nasa kulungan ay hindi naman talaga nakasala, but because there is no good lawyer at kung minsan hindi na rin matambakan na yung trabaho ng FAR. So, ng PAW, sana mapadami pa natin yung mga public attorney's office natin, no? Kasi sa palagay ko, medyo, marami na talagang mga problema na hindi na ma-address ng ating PAW. So, hopefully, nababigyan pa ng maraming PAW at malaking budget ang PAW para ma-address lahat ng problema ng mga taong bayan na pupunta sa PAW na siya lang ang pag-asa dahil lang mga kapatid nating hindi makakaya yung mga binabayad sa mga private lawyers, sa mga law firm. So hopefully ang PAW ay mabigyan ng malaking budget at mabigyan din ng address yung mga complaint ng PAW, no? Para at least ang kinakailangan natin is social justice, justice for all, not only for the rich persons, no? Kailangan talaga mabigyan ng tamang hustisya para sa lahat, Sir Bernard. Nabanggit niyo po, ngayon lang ay kayo po ay against doon sa political dynasty at binanggit niyo na po, napaulit-ulit na lang po yung pagmumukha ng mga nakaupo. So, kapansin-pansin din po, nagtatanong po ang ating mga manonood at mga followers, napansin nila na meron po kayong mga kasama minsan na mga kandidato para sa 2025. Meron na ba kayong nabibisil na susuportahan ngayong darating na eleksyon? Well, in fact, Sir Bernard, no, wala tayong ibang na-endorse except hindi naman politiko, no other than our legal counsel, Attorney G.B. Hinlo, no. Siya ay in-endorse ng Task Force Kasanag in one reason, hindi naman siya politiko. Hindi siya naging trapo, no. At ever since hindi siya naging kagawad, wala yan, di yan tumakbo kahit kagawad, walang alam yan sa politiko. Tumakbo yan in good faith na gusto niya maparating ang tamang panggobyerno dahil nag-usap kami before at ang gusto ng Task Force Kasanag, ang dreams, ang advocacy ay nasa kanya. So sabi niya sa akin, hindi namin makukuha kung hindi nasa labas kami ng government. So gusto niya pumasok sa government para iparating ang gustong mangyari ng Task Force Kasanag. That is the reason why he should promote and in-endorse natin sa taong bayan si Attorney G.B. Hinlo. Kung nakapanood siya ngayon, no, yun ang ating isa sa mga in-endorse taong bayan. But mayroon naman tayong visitors, no, may mga in-invite din nating guests, no. So in-endorse natin sa taong bayan. It's up to the people, it's up to Task Force Kasanag na magbuto or sa kanila pa rin sa kanila pa rin mga konsensya yan, no? Hindi naman natin sila pinipilit, pero at least ini-endorse natin kung ano ang tama at sinong tamang politiko. At nananawagan tayo, Sir Bernard, no? It's about time na tayo mga Pilipino sana ay tingnan natin, no, ang effect ng ating tinatawag na mga kapabayaan, no, negligence on our part na tatanggap lang tayo ng pera. Wala namang problema tanggapin ng pera. Sabi nga ni ex-President Duterte, pera nyo rin yan. Pero my point is, our principle, our integrity, no? Kung tatanggapin natin ng pera, yung mga politiko ay umaasa na talagang bili na kayo. Yan talagang reality. At tayo naman ay umaasa na ang binigay sa atin ay talagang i-deliver natin ang kanilang gusto. So, dan tayo nakakaproblema. So, sa amin experience, sa amin observation, much better na wag na lang tanggapin, no? Wag na lang tanggapin. It's better na walang tanggapan ng pera at subukan na hindi tatanggap ng pera. This coming elections, isa sa aking pananawagan, especially sa Task Force Kasanag,
Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante na nanatili tayong nakatayo sa ating mga prinsipyo na ang pera ay dahilan ng lahat, no? Yan ang root of all evils, no? So, nakita ko na hindi naman tayo magkasakit pag hindi tayo nakatanggap ng 5,000. Hindi naman tayo mamamatay kung hindi tayo makatanggap ng pera ng politiko. Pero subukan natin minsan lang na huwag tanggapin ang pera ng politiko kasi yon ang aking nakikitang solusyon sa problema ngayon dahil nagtatanggap tayo ng pera at ang pera ay yan ang dahilan kung bakit ang politiko ay hindi na magsasabi na magsiservisyo sa susunod na taon dahil ang kanyang inaakala na inibigayan na at nabili na kayo. So, ang isip niya ay mag-ipon ulit for the next election. So, anong mangyari sa bayan natin? Ang ating nangyari ngayon, nagbibigayan na lang, nagbibilihan na lang. So, what is the next generation? What is the future of our country kung ang lahat ay nabibili na? Sir John, marami mong nagsasabi na ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa mga politicians at mga pinuno ng ating bansa. Meron ka bang may advice sa mga botante kung anong qualifications po ang dapat nilang tingnan na piliin nila sa darating na eleksyon? Kung ako, Sir Bernard, no, yung mga bagong politicians or yung mga bagong nagpakakandidato na sana hindi trapo, sana hindi politiko. Kasi kung ako tutingin sa mga politiko, no, hindi naman lahat, pero wala pa akong nakitang hindi naging honest na politicians, no. Pasensya na, but lahat ng politician na nakikita ko ay may tinatawag na kasinungalingan kung minsan, no? Kasi I experienced for more than 15 years na sabi nga ng the late senator, sinong honest, no? Sinong honest? Magtitinginan na lang ba tayo? Sinong honest, no? So, ibig sabihin may mga tinatamaan siya, even though siya ay politiko din, na mahirap magtiwala sa hindi honest. So, ano ang expectation natin? Kailan tayo magtiwala sa susunod na generation sa ating bansa? Ako, we believe the sovereignty. Sovereignty is resides for the people. Ibig sabihin, ang taong bayan ang may pasya, no? Ay yung sinasabi nila, sino bang mataas, yung pulis or ang congressman na nagpakakulong sa pulis o ang pulis na nag-file ng kaso. Both of them are public servant. Sovereignty resides of the people. Ang mataas sa lahat ay ang taong bayan dahil ang taong bayan siya ang may say. Kung sinong inilagay dyan at sinong nakalagay dyan at sinong nakaupo dyan, yan ay buto ng taong bayan. Sovereignty resides of the people in all government agencies emanates from them. They are called public servant. So kung tanungin, tayo pa rin ng mga Pilipino ang magkaisa at mag-isip at magtinong pag-iisip kung sinong dapat ibubuto. Kung tanungin, huwag niyong ibuto ang may kaso ng mga graft and corruption, huwag niyo ibuto ang taong hindi naman niyo nararamdaman ang tunay na serbisyo sa inyong bayan. Subukan nyo ang mga taong walang pera pero matino. Subukan nyo ang taong hindi nagbibigay ng pera pero totoong tao na handang magserbisyo sa taong bayan. Panahon na ngayon, magising tayo sa katotohanan. Kung hindi tayo magising, sa susunod, hindi na biro ang maranasan natin. Kaya paulit-ulit ko, Sir Bernardo, sinasabi na problema ng bansa, hindi ekonomismo, hindi idealismo, hindi ekonomismo, hindi politisismo. Ang problema, tayo mismo. So in short, ang ating kinabukasan ay kasalalay sa pagpili, no? Yes, Sir Bernard. Tamang ihahalal sa eleksyon. Yes, Sir Bernard, nasa atin ang kinabukasan ng taong bayan at ng ating future generation. Nasa ating mga kamay dahil tayo nga bumubuto. We are 100 millions Filipino people, no? At ang nakasalalay sa ating mga kamay, ang kailangan lang natin mag-isip ng matino at pag-isipan ng matino, pagdasal at sana manalo ang katotohanan at para ang ating bansang Pilipinas ay maiba na at maiwas na at mabawasan na ang problema sa korupsyon na grabe na ngayon sa ating bansang Pilipinas. Lastly, Sir John, meron ka bang mensahe doon sa mga tumatakbo ngayon? Personal na message mo sa kanila? Yes, Sir Bernardo. Well, in fact, isa lang panawagan natin sa mga tumatakbo, senator, congressman, mayor, or governor, or any appointment in the government, no? Sana naman ito'y panawagan lang, no? Na sana naman isipin nyo at huwag nyo kalimutan
na you are public servant. You are not the king. Hindi kayo hari. And that is not your kingdom. Kayo ay tinatawag na public servant at ang public ay naghihintay ng inyong tamang serbisyo because kayo ay nanunumpa hindi lang sa taong bayan kundi sa ating mahal na may kapangyarihang Diyos. Sana naman pag-isipan nyo ng maigi na walang forever. Lahat ay may pananagutan. Kung hindi man dito ngayon, baka sa susunod may pananagutan kayo. Not only sa bayan, sa ating mahal na Diyos. Kaya kayong mga tatakbo ngayon, pag-isipan nyo yan palagi na huwag kalimutan na may kasabihan, walang forever.